want to say good morning to everybody. Welcome to Saturday morning devotion here at 104.7 Pinoy Power Media. This is Pastor Bong. We'll be reading for 1 Samuel chapter 24 to 27. Our viewers or our listeners are still listening to the music. I just want to welcome you. Thank you for hanging out with us. If this is your first time to join, the rules are very simple. I speak Tagalog, you listen, and during breaks, I'll speak in English. This is also a time where we can pray for you. We can do a shout out. Please leave any comments you may have here in our Facebook Live. We want to thank you for hanging out with us. Welcome again to the Saturday morning devotion here at 104.7. Let's enjoy the music as we are waiting. Kaya po nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil binigyan na naman tayo ng isang pagkakataong magsama-sama para makinig ng Kanyang salita. Ang pagbasa po ng salita ng Diyos ay napaka-importante, lalong-lalo na sa mga araw na ito. Unang Samuel, Kapitulo 24 hanggang 27. Manalangin po muna tayo. Salamat po, dakilang Diyos, dahil sa pagbubulay-bulay namin at pakikinig ng inyong salita. Alam namin, Panginoon, na karamihan sa amin ay marahil ay nagtatrabaho, kaya pabalik pa lang ng bahay dahil nag-graveyard shift. Doon naman sa mga nagtatrabaho at nakikinig, we ask, O God, that you bless them, give them concentration, at maging doon sa mga aming mga nanay at tatay na sakaling namang bumabangon pa lang at meron silang ninanais sa kanilang mga puso para makapiling ninyo sa umagang ito. Dakilang Diyos, pagpalain niyo kami ng inyong banal na Espiritu na maintindihan namin ang pagbabasa ng inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Unang Samuel, Kapitulo 24. Sa pagbasa natin itong versikulong ito, nakita natin na ang dakilang Diyos ay naghahanap ng hari para sa Israel. Alam natin na ang Diyos ay binubuo niya ang kanyang bansa. Hindi lamang ito sila magiging tapat sa pagbibigay ng magandang patutuo sa buong mundo, dahil sinabi nga ng Diyos kay Abraham, kung sino man na magpala sa inyo ay pagpapalain din ng Diyos. Binubuo na ng Diyos ang bansang Israel. Ngunit sa kapanahon ng ito, mahirap mahanap ang tunay na hari. Si Haring Saul ang unang hari. Ngunit nakita natin sa ating pagbabasa na siya ay hindi mainam at hindi mahusay na hari. Kaya nga naman ang Diyos mismo ang nagsabing meron ng susunod na hari. Ito na si Haring David. Na kahit siya ay nabigyan na ng command ng Panginoon na maging hari, kahit na siya ay na-anoint na ng oil ni Samuel, ngunit si Saul ay hindi magbibigay ng kaparaanan na para maging hari si David. Ito ang mga kapanahonan na si David ay lumalayo sa pagkahari at nagtatanong sa Diyos kung ano ba ang kanyang katungkulin at kailan ba siya magiging hari. Dito natin makikita ang pagpapasensya at ang kanais-nais na magandang patutuo at karakter ni David sa pag-aantay ng kanyang pagkahari. Unang Samuel, Kapitulo 24. Nang magbalik si Saul sa mga pagtutugi sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Egida. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng may ilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. At nagkataon naman si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon.
Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastanganan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari sa kanyang hinirang. Pinakausapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Ito sa unang 7 talata, nakita natin ang karangalan ng karakter ni David. Kaya pala siya ang tinuring na magandang hari ng Israel dahil sa meron siyang magandang karakter sa buhay niya. Noong mga kapanahunan na si Saul ay kayang-kaya na niyang patayin itong hari, kanyang papalitan, hindi niya ito nilapastanganan. Hindi niya ito hinawakan at hindi niya ito hinamon. Pero nakita natin na pumutol siya ng kaunti sa laylayan ni Saul. Tuloy natin ang ating pagbabasa sa talata 8. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas sa kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari! At nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. At sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina, sa yungib ng binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na nga ng mga tauhan kong patayin ko kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapirasan ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noong kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit na pinagpipilitan ninyo akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ng Diyos. Siya na ang magpapaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng mga matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad? Ang Diyos nawa ang humatong sa ating dalawa. Magsiyat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. Pagkatapos magsalita si David ni Saul, sinabi naman ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba yan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka, David, at ako'y mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinapatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit na inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at siguradong akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul.
At pagkatapos ito'y umuwi na si Saul at si David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. Matindi ang pinakita ng Diyos dito kay David. Dahil nasa kamay niya ang buhay ng Haring Saul. Ngunit hindi niya ito nilapastanganan, hindi niya ito hinamon at sinaktan. Maganda ang prinsipyo ni David. Ito ang nagpapatunay na siya na nga ang magandang haring inaantay ng Israel. Paalala sa atin sa unang hakbang ng ating pag-aaral ay bakit mo nilalagay ang pagtapos o kaya naman ang paglaban sa iyong kaaway. Ikaw ay manahimik at ibigay mo yan sa Diyos. Marahil ay nasa kamay mo nga na ikaw'y maghiganti. Marahil ay nasa bibig mo nga para ikaw'y makapagsabi ng matatalas na salita. At marahil nasa isipan mo ang isang napakatulis na kaalaman para mapatay at para mailubog at para masaktan ang mga taong nakapaligid na marahil ay meron nga silang ginawang masama sa iyo. Ngunit ang paalala sa iyo ng Biblia ngayong umagang ito, hayaan mo na ang Diyos na magbigay na siya ang magiging defender mo. Siya ang iyong tagapagtanggol. Hindi mo na kailangang ilagay sa iyong kamay ang pag-uusig ng ibang tao. Sapagkat kung ikaw ay gagawa lamang ng mga bagay na yan, walang itatagan at walang ilulutas. Kaya nga naman, ang paalala sa iyo ng Diyos ngayong umagang ito ay pabayaan mo siya. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos na ikaw ay nag-aantay ng kanyang hustisya. Ito ang mga paalala na ating gustong malaman sa ating dakilang Diyos. Kaya muli, kung inahatid sa atin at sa malaking leksyon, makikita natin na si David ang inaantay na tunay na hari ng Israel. Nagpapasalamat kami sa umagang ito na kayo ay nakikinig sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ituloy natin ang pag-iisip sa mga bagay na ito, sa mga leksyon na itinuro niya. Makinig muna tayo sa isang musika. Well, thank you Facebook viewers. Ito po si Pastor Vong here at Pinoy Power Media at 104.7. Cherry, thank you for watching. Ate Amy, thank you for watching. Appreciate you. Ang aaga ninyo namang gumising. We are so blessed. Thank you for joining us. We are in 1 Samuel chapter 24. And we have seen a few things. And by the way, Danny, thank you for watching us too. We have seen a few things. Number one, that God has His perfect timing. Remember, David is already the anointed king, and yet he is waiting on the Lord. He did not force the kingdom into his hands. This is the unique character of David. No wonder that David was heralded as the precursor of the coming King of Kings and Lord of Lords. Ate SP, thank you for watching. God bless you. We are doing a Saturday morning devotion here in 104.7. Now, if you have any questions or prayer requests, go ahead and put them in. This is an opportunity for us. While our listeners are listening to the music, we want to welcome you and thank you. Another lesson that we have heard, that God will put the right instances to confirm His will on you. You know, sometimes the will of God is very oblivious. It's never there in front of you. But you know what?
God will give you affirmations and confirmation. In this moment, David had a chance to kill King Saul, but he did not. He cut a short piece of his garment to prove that this might be God's plan and God's will. But you know what? He didn't take advantage. He honored the king. Which brings us to that third segment. We need to learn to honor those whom God have ordained to lead to us. Now, I know I'm opening a can of worms here, so feel free to respond. But this is a very important lesson. That we need to look at the very people that God have ordained to help us and to lead us. Now, there are people who will take advantage of you. Now, the justice of God will be upon them. And if God gives you the ability to protect yourself, do so. But in this moment, in this time, God is showing to us that He will favor you and that He is better and able to help you than anyone else. So trust in Him and believe in Him. I'll be right back with you. This is Pastor Bong at 104.7. Thank you for joining us. Yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Thank you for joining me. Nandito po tayo sa 104.7 here at Pinoy Power Media. We want to welcome all of you. Kami nagpapasalamat dahil binigtad tayo muli ng pagkakataon makabasa ng kanyang salita. We are also in the Facebook Live at Bong Habagon, fb.com. If you want to join us and if you want to interact. And that's why we already said, did a shout out to some of our viewers. At gusto ko rin maka-shoutout sa inyo. Meron din po tayong broadcast sa Monday evening. Pero gagawin natin ito ngayon sa umagang ito. Kung sakali ay meron tayong pwedeng ipanalangin sa inyo sa umagang ito. Huwag po kayo mag-atubilin. Dumayo po kayo sa 808-425-5303. 808-425-5303. And we will invite you to join us and we will pray for you. Good morning po muli. Ito po si Pastor Bong sa 104.7 Pinoy Power Media. Kami nagpapasalamat sa ating sponsor for today, si Miss Emmy Ortega Anderson, who have already been a wonderful community member. She had been telling us about being enriched, being enlightened, educated, entertained, and empowered. Kaya nga naman, nandito tayo sa pagbabasa ng Biblia because we believe this will enrich your lives. Dadako po tayo sa unang Samuel Kapitulo 25. At sinabi dito, namatay si Samuel. At ang buong sambayanan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman, malaki ang kanyang kawan sa Carmel, mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing, mayaman ito. Talata 3. Nabalang kanyang pangalan sa buhat ng angkan ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal naman ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Ako'y titigil muna dahil ako'y napatawa. Alam niyo, pagka dinidescribe ang isang tao, kanais-nais na maganda yung description, ano? Isang matalino, isang maganda. Pero hindi ba napakasakit kung ang description sa iyo ay masungit at magaspang ang pag-uugali? Na sana naman ay ang pag-describe sa atin ay hindi ganyan. Talata 4, unang Samuel Kapitulo 25. Minsan, nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa.
So pinapunta ni David sa Carmel ang 10 niyang tauhan at pinasabi ng ganito, "Sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayanan. Nabalitaan naming ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa, ang mga pastol mo ay kasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi nilagyalig sa buong panahon ang pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. At dahil dito, tanggapin mo naman kami, ang aming mga tauhan, at pinapakausap ko po na tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista." Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Kaya sinabi nila kay Nabal ang lahat ng mga pinapasabi sa kanila at nag-antay sila ng sagot. Ito ang sagot ni Nabal kay David. "Sino ba si David? Sinong anak ni Jesse?" Talagang maraming alipin ngayon ang lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa akin, mga manggugupit, ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop sila nanggaling. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. At dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Ala, sige na, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo." Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya na iiwan ng 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. At sinabi ng isang pastol kay Abigail na asawa ni Nabal, "Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulti ng inyong asawa. Mabait naman ng mga taong iyon. Tinulungan nila kami at wala ngang kinuhang anuman sa amin sa buong panahon na kasama namin sila sa parang. Binantayan pa po kami araw-gabi sa aming mga pagpapastol. Ipag-isipan po ninyo kung ano man ang mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyayari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buong sambayanan natin. Hindi naman namin masasabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo ni Nabal tiyak na hindi niya kami pakikinggan." Kaya nga naman ang asawa ni Nabal, si Abigail, ay nagdali-daling naghanda ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinigang na trigo, 100 kumpol at pasas, at 200 tinapay ng igos. Lahat ng ito ay ikinarga kinarga niya sa mga asno. At pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, "Mauna kayo sa akin at susunod ako." Hindi niya ito ipinalam kay Nabal sa kanyang asawa. At habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila. At sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, "Sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ni Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti sa ating parusahan. Sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki na kanyang sambahayan." At nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatirapa sa harapan ni David. At sinabi niya, "Ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong papansinin si Nabal. Wala pong kwentong tao yan. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya'y po'y loko-loko." Yun siguro ang ibig sabihin ni Nabal, loko-loko. "Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon po'y niloob ng Diyos na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahiran ng dugo ang inyong mga kanmay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay.
lahat ng mga naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kong luluubin ng Diyos na kayo'y maging hari, pati na ang inyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang ako ay nabubuhay. At kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh ng inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato sa tirador. At kung loloobin ni Yahweh na maging hari na kayo ng Israel tulad sa kanyang ipinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusugin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya naghiganti sa inyong kaaway. At sana maalala ninyo sa sandaling marapitan na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambayanan. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na napapunta ka dito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan. Sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. At saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sana lang lahat ng lalaki sa iyong sambahayan. Kaya nga naman tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. At pagkatapos sinabi niya ito, umuwi ka na. Huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo. At umuwi na si Abigail. At pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan naman ni Nabal. Walang iniwan sa pagpipista ng hari sa isang hari. Naratnan niya na lasing ito, kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Kinabukasan, nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. At nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Pagkaraan pa ng mga 10 araw, pinarusahan ng Diyos si Nabal at ito ay namatay. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh. Ipinaghiganti niya ako sa paghamak ng ginawa sa akin ni Nabal at inaliyon niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal ng kanyang kasamaan. At si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing nais niyang itong maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, ipinapasabi po ni David na nais niya kayong maging asawa. At yumukod si Abigail. Ang mukha'y halos sayad na sa lupa at sinabi niya, narito ang inyong lingkod. Handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. At nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David, kasama ang 5 sa kanyang katulong, at siya'y naging asawa ni David. Asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. Si Michal naman, asawa ni David, ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim. Ito ang unang Samuel, Kapitulo 25. Nakita natin ang katapatan ni David dahil na kahit na ano ang karapatan niya para hamunin si Nabal, dahil si Nabal ay hindi nagpakita ng magandang ugali. Kahit na si David at kanyang mga tauhan ay nagpakita ng honorable character kay Nabal. Inalagaan niya ang mga tupa, protektahan niya ang mga pastol ni Nabal,
Ngunit ang kabayaran na binigay ni Nabal ay isang ay galit ang pagkabayad ni Nabal. Ngunit imbis na maghiganti si David, ang puso niya ay lumambot dahil mayroong isang asawa si Nabal na napakatalino nga at napakahusay ang disposisyon. Na imbis na guluhin niya ang mga pangyayari, siya na mismo ang namagitan kay David at kay Nabal. Purihin ang Panginoon sa mga kataong katulad ni Abigail na namamagitan sa mga taong may hidwaan at may galit sa bawat isa. Alam ninyo, ang persona ni Abigail ay persona ng tunay nating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang namatay at namagitan sa buong himpapawid, sa buong nilikha niya, sa buong mankind para sa harapan ng Diyos. Si Kristo Jesus ay katulad ni Abigail. Ibinigay niya ang buo katulad ng pagbibigay ni Abigail. Ibinigay niya ang buhay niya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Unang Samuel, Kapitulo 25. Ito po si Pastor Bong sa 104.7 Pinoy Power Media. Tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa Sabadong umagang ito. Kung meron po kayong mga prayer request, tumawag din po kayo sa 808-425-5303. 808-425-5303. Samantala naman, tayo ay tuloy na makikinig ng mga magagandang awitin sa ating Panginoon. Tayo po sa pagbalik ay magbabasa naman sa unang Samuel Kapitulo 26. Kaya nga naman sa mga panahon na ito ay huwag nating kalimutan ang Diyos dahil ito ay ito ang ating kaparaanan para maalala natin siya. Sa mga darating na araw, huwag niyong kalimutan, magbasa tayo ng Biblia at tayo ay manalangin sa Kanya. Ito po si Pastor Bob sa 104.7 Pinoy Power Media. Thank you, Facebook viewers, for being with us. We are grateful for the opportunity. We are in 1 Samuel chapter 25. Annalyn, good morning to you, kapatid. And also Ate SP and Cherry, thank you. Praying for you, praying for Mayas, of course. Here we are in 1 Samuel chapter 25. We are reminded that the reason why David is an exemplified king is because, number one, in chapter 24, he did not take advantage of King Saul, even though Saul was in his hands. Number two, even though people who did not give him proper respect, he did not take advantage of them. In fact, well, let's put it this way, he was willing to defend himself, right? But what did he do? He listened to the wisdom of a woman named Abigail, the wife of Nabal. This is a good lesson to learn. The lesson is, let's listen to the people that God puts in our path. I know there are moments where justice is in your hands. I know that at times vengeance is in your hand. But it's probably not the way to go. We need to be patient and we need to trust in the Lord. This is the lesson in 1 Samuel chapter 25. The bigger lesson, of course, is in Abigail. Abigail, the wife of Nabal, did what was something that is extraordinary. She interceded so that Nabal and his household would not be killed. This, I think, is a very good reminder to us. Because the big picture there is we need to intercede to people who probably are not understanding each other. Oftentimes, we need to reach out to people. By the way, shout out to Mina, who gave me my coffee this morning. Thank you. Yeah, I was early this morning picking up coffee, and our sister Mina from Hawaii Christian Baptist Church who said, Pastor, sa'yo na yan. Ayan, namagitan. She interceded. The Lord bless you. Abigail interceded. Here's the big picture. Jesus Christ
gave His life to intercede between you and me. And because of that, we have eternal life. So I trust that we accept the intercession of Christ. Thank you for watching, and we don't want to say good morning to all of you or good evening to some of you who are in the Philippines, like Carmela. Thank you for watching. We are here at 104.7 Pinoy Power Media, FM here in Oahu, Hawaii. We're very grateful to our sponsors, especially to Ma'am Ortega Anderson, Emmy Ortega Anderson, for giving us a chance to share the Word of God. We'll be right back with you. Pagbalik naman natin, when we come back to the airwaves, I'm gonna speak Tagalog again. So those of you who understand Tagalog, hang on with me, okay? In between breaks, we speak English so that we could cater to all of you. Go leave me a prayer request so we can pray for you. If you have any questions to the things that we are talking about, please leave a note and we'll try to answer them in this broadcast. God bless you. This is Pastor Bong at 104.7 FM, Pinoy Power Media. We'll be right back with you. Tunay nga ang ating Diyos ay mabuti at tapat. Na sana naman sa ating pagbubulay-bulay ay huwag tayong tatalikod sa kanyang mensahe sa atin. Alam mo, ang mensahe ng Diyos ay hindi natin pwedeng takpan ang ating mga tinga. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Binasa na natin ng unang Samuel, Kapitulo 24 at 25. Nakita natin kung bakit matipuno na hari ang kapalit ni Saul na si David. Ang kanyang disposisyon ay isang taong marangal. Hindi niya pinagsamantalahan na kahit na nasa kamay na niyang patayin si Haring Saul. Pangalawa, kahit na siya ay mayroong tamang dahilan para saktan si Nabal, hindi niya ito ginawang hustisya sa kanyang kamay. Siya ay nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa kapanahunan na hindi niya pinatay si Saul at nakinig siya sa advice ni Abigail. Ito ang mga pangaral sa atin sa umagang ito. Nung nakinig tayo sa mga taong merong nagmamalasakit sa atin. Huwag nating ilagay ang hustisya o ang paggaganap ng paghihiganti sa kamay natin. Walang mararating yan. Kaya nga naman, sa umagang ito, pakinggan natin ang paalala ng Diyos sa atin. Dadako naman tayo sa unang Samuel, Kapitulo 26. Samantala, nagbalik kay Saul si Gibea ang mga Zifeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kaburulan ng Hakila sa silangan ng Hesimon. Kaya naman lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal ng Israelita patungo sa ilan ng Ziph upang hanapin na naman si David. Talaga naman si Saul, hindi na matigas ang ulo. Nagbigay na nga ng salitang hindi na niya hahamunin si David. Pero ito na naman siya sa Kapitulo 26. Talata 3. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal na natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Heteyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarbiya, sino yung sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kaya naman, kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan
At sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang mga kaaway. Kung gusto mo, tatakaran ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangan ulitin pa. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan yan na pagbubuhatan ng kamay ang hari na pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya at maaaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan ng mga inumin, at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulo na ni Saul, ang lalagyan nito ng inumin, at sila ay umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis si na David nang walang nakaalam. At pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang taas na lugar at sinigawan niya si Abner. Abner! Naririnig mo ba ako? Ang sigaw niya ay dinig ng buong hukbo. At sumagot si Abner, sino ang nangbubulahaw sa hari? Sumagot naman si David, di ba't ang pinakamagaling na lalaki ng Israel, bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok diyan upang patayin ang hari, ngunit hindi mo man lamang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyan ng tubig ng hari? Nakilala ni Saul ang tinig ni David. David, anak ko, ikaw ba yan? Tanong niya. Ako nga po, mahal kong hari, sagot ni David. Sinabi pa niya, bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po bang nagawa ko kasalanan? Isinasama ko, mahal na hari, pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin na kung si Yahweh po ang may gusto na kayo'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa Kanya para magbago ang Kanyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok nito, sumpain naman sana ni Yahweh dahil sa ginagawa nilang itong napapalayo ako sa bayan ni Yahweh at napapadpad sa lupaing Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag niyo na sanang hayaang mapatay ko ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako? Napulgas lamang ang katulad ay gustong patayin ng hari. Bakit kailangan pa niyang akong habulin na parang isang mailap na ibon? At sinabi ni Saul, nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama sapagkat sa araw na ito'y hindi mo naman ako pinatay. Naging hangal ako, nagpalaki ako ng kasalanan ko. At sumagot si David, narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isang inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito ay niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Ipinahalagahan ko ngayon ang iyong buhay at naway ganoon din ang gawin sa aking ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan. At sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos, anak. Marami pang gawaing naghihintay sa iyo at tiyak kung magtatagumpay ka. At pagkatapos nito ay lumakad na si David at umuwi naman si Saul. Dito sa nabasa natin sa unang Samuel Kapitulo 26, nakita natin ng muling pagkakataon na nasa kamay ni David na patayin itong si Saul
na nangako na hindi na niya gaguluhin si David. Ngunit napuspos na naman ng jealousy si Saul. Yung mga kapanahonan na ito ay merong matipunong sundalong tagabantay ni Saul. Ngunit si Abner ay nakatulog, kaya nga naman si David mismo ang nakanakaw ng sibat ni Saul, ngunit hindi pa rin niya ito hinamon. Ito ang ikadalawang instance na ipinapakita sa atin na si David ay tunay na hari. Siya ay napakarangal at siya, ang kanyang katauhan ay makadiyos. Siya ay may takot kay Yahweh at lagi niyang pinapakinggan ang mga payo ng mga tao na paligid sa kanya na nagsasabing kailangan ikaw ay maging matipuno. Yun nga ang mga sundalo ni David ay hindi katulad ni Abigail na nagpaalala sa kanya. Ngunit si David mismo ay tumindig at matindi ang kanyang pagbalik kay Saul. Ginalang niya ang pinili ng Diyos. Ito ang mga leksyon na nakita natin sa unang Samuel Kapitulo 26. At sa ating pagbabalik maya-maya, tayo naman ay magbabasa muli ng salita ng Diyos sa unang Samuel Kapitulo 27 at ating sa atin ano ba ang mga mensahe ng mga kapitulong itong binasa natin. Babalik po muli tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. Ito po si Pastor Bong sa 104.7 FM Pinoy Power Media. May nagpapasalamat po kay Ma'am Emmy Ortega Anderson dahil sa kanyang kabaitan, we are able to enrich and empower you with the Word of God. Ito po si Pastor Bong, and we will be right back. Well, once more, good morning or good afternoon or good evening, wherever part of the world you are. We want to thank you for being our Facebook viewer live, watching us. We are here at 104.7 Studio, Pinoy Power Media. We are reaching out to our kababayans, Ilocanos, Pampangueño, Visayas, Tagalog. Unfortunately, I speak Tagalog. So in between, while I'm not talking to you in the Facebook live, I'm talking in my native tongue language. I want to give a shout out to Gijet, thank you for watching, and Ate Jiki, thank you for watching. Blessings to all of you, and to my sister Arlene, thank you for watching as well. Listen, we have just read 1 Samuel chapter 26, and it reminded us of why David is a man after God's own heart. Because over and over, he did not take advantage of putting harm on people that could not defend themselves. Saul for the second time, Nabal, and then also David listened to the counsel of people, Abigail. King David is the next king. But even though he was ordained and he was anointed, he waited for the right time, which is the huge lesson for us to learn. Waiting on the Lord. Alam mo, this is one of the hardest lessons to learn. Patience, wisdom. Sometimes we demoralize people for being patient. We're just a world of in a hurry. We want everything done instantaneously. And unfortunately, people who are grieving, people who are looking for answers, people who are crying unto the Lord, they can't go as fast as other people are. And so, today's reminder is, it's okay to wait on the Lord. Whatever you're going through, I want to encourage you, wait on God, because in His time, He will make all things beautiful. David took the time.
Even if it didn't make sense. Right? He got all the power to kill. He had all the power to remove people that are on the way. But he waited on the Lord. And so I'm trusting that you would do the same thing too. There may be some things in your life that doesn't make sense. And you have the urge to do things now. Wait on the Lord. Rose, thank you for watching us. Appreciate it. Alright? And Annalyn, thank you for watching. We appreciate you. Listen, leave your comments behind. If you have any prayer requests, we are here at 104.7 FM, Pinoy Power Media. Our viewers are listening right now. And so when I come back to the microphone, we're going to speak in our native language. So hang on your hats, okay? And engage with us. We are reading 1 Samuel chapter 24, 25, and 26. We're now headed to the last section of this segment, and we are about to wrap it up. So thank you again for watching. God bless you all. Tunay nga na dapat nating purihin ang ating Panginoon dahil sa lahat ng mga oras at sa lahat ng kapanahunan, siya ay nagpapakita at nagbibigay sa atin ng katapatan niya at kabutihan niya. Sa ating pong pagwawakas, ito po si Pastor Bong sa Pinoy Power Media 104.7 FM. We are so glad that you are listening to us. If you have any prayer requests, you can call in at 808-425-5303. Sa Sabadong ito, nakita natin sa unang Samuel Kapitulo 24, 25, 26, hinirang na hari si David. Siya ay binigyan na ng karapatan ni Samuel ng Diyos na maging tunay na hari. Ngunit si Saul ay hindi niya maibigay ang kaharian kay David. Gusto niyang ipapatay pa siya. Merong dalawang pagkakataon na si David ay napatay na sana niya si Saul. Na tanggal na sana niya ang mga hadlang na para siya ay maging hari. Ngunit anong ginawa ni David? Siya ay naging matipuno. Hindi siya nilapastanganan ang hari. At pangalawa, yung mga taong dapat na pagbuhatan niya ng kamay dahil may karapatan siya, dahil hindi siya nirespeto katulad ni Nabal. Nakita natin na si David ay matipunong hari dahil siya ay nakinig. Sa istorya natin, nakita natin na hindi lamang si Samuel ang ginamit para si David ay maging hari at paalalahanan ng mga kabutihan ng Diyos, ngunit ginamit din si Abigail na asawa ni Nabal. Nakita natin sa kahuli-hulihan na dahil na hindi nirespeto ni Nabal ang hinirang na hari na si David, si Nabal naman ay namatay. Alam ninyo na kapag tayo hindi sumusunod sa Diyos, nagkakaroon ng leksyon sa ating buhay. Dahil ang Diyos natin ay mahal na Diyos. Tunay na mahal na Diyos. Kaya sa ating buhay, huwag nating kalimutan. No? Huwag nating kalimutan ang ating Diyos at ang ating Panginoon ay buhay. Alam niya ang iyong pangangailangan. Let's wrap it up sa ating pakikinig. Ano ang leksyon ng mga bagay na ito? Marami po. Ang unang leksyon ay maging katulad tayo ni David. Na huwag nating pagsamantalahan ng mga taong hindi kayang dependahan ng sarili nila. Ngayon marahil ay meron kang mga bagay na dapat mong gawin dahil nasa kamay mo ang hustisya at yan ay iyong panunungkulan, gawin mo ang nararapat. Ngunit sa pang-araw-araw na pamumuhay na merong mga taong nakasuklob sa iyong ilalim, mga taong hindi kayang dependehan ng kanilang mga sarili, wag mo nang pagsamantalahan sila. Higit pa, maaaring itinuturo sa atin sa mga kabanatang ito ang kahalagahan ng pasensya at pagtitiis. Si David ay sumasailalim sa matagal na pag-uusig. Ngunit, hindi siya nagmadali sa pagkahari. Pinili niyang antayin ang tamang panahon na itinalaga
ng Diyos. Makikita natin na meron din mga pagkakamali si David, tulad ng pagsunod niya sa mga sariling plano niya sa halip na plano ng Diyos, sa pakikinig minsan sa sa pakikinig doon sa mga taong hindi na dapat pakinggan. Meron nga problema yan. Pero ang leksyon sa atin ay kailangan tayo ay matindi na magtiis at manatiling mapasensya sa Diyos. Itong sinabi ng Biblia sa Isaias Kapitulo 40, talata 31. Ngunit silang nagkakatiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y mag-aahon ng mga pakpak na parang mga agila. Sila'y mag-abag ng mga kasayahan at magsisilipad at hindi mapapagod at magsisirakad at hindi mga yuyuko. Sa Ingles, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings with eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and they shall not faint. Sa libro ng mga awit, Kapitulo 27, talata 14, sinabi doon, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, at magpakapananalig ka sa kanyang puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Habakuk, Kapitulo 2, talata 3, sapagkat paglalakad ang pangitain sa itinakda nitong panahon at tumatakbo sa wakas at hindi magmamadali, bagaman maghintay ka pa, tiyak na darating at hindi magluluwan. Ito ang mga bersikulong nagpapatibay sa atin, mga inspirasyon na nagpapaalala sa atin na ang dapat tayo ay nag-aantay sa Diyos. Ito ang leksyon na nakita natin sa buhay ni David. Muli, pinapaalalahanan natin, huwag natin ilagay ang paghihiganti sa ating kamay. Ibigay natin ang Diyos. Ibigay natin yan sa Diyos. Kawikaan, Kapitulo 14, talata 20, sinabi doon, ang matataas ang kanyang galit, ngunit ang may mga mababang loob ay nagpapakilala ng karunungan. Ang sabi doon, yung mga mabilis sa galit ay walang alam. Ngunit yung mga nagtitimpi, sila ay may kaalaman. Yan ang paalala sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Marahil, kaibigan, ang hustisya ay wala sa iyong panig. Ngunit ang Diyos ang siyang humahawak sa iyo. Sa umagang ito, magtiwala ka sa ating Panginoong Hesus. Ang pinaka-hari ng mga hari, ang pinaka-Panginoon ng mga Panginoon ay si Kristo Jesus. Si David sa Lumang Tipan ay isa siyang personalidad na nagpapaalala sa atin na ang dumating na Mesaya ay katulad din ni David. At mas higit pa, siya ay mapasensya, siya ay mapagmahal, at lahat ng hustisya ay babayaran niya. Walang kabutihan sa atin, walang malinis sa atin, walang mabubuting gawa sa atin ang makapagbibigay karangalan sa harapan ng Diyos. Kaya nga naman si Kristo Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Siya ang iyong hari. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya nga naman sinabi sa Juan Kapitulo 1, kung sino man daw ay tatanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karangalan para maging anak ng Diyos. Bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? At ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Sa ating pagwawakas, lumugod tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa pagbabasa ng inyong salita. Itong Sabado ng umaga, napuspos po ang aming buhay at nabigyan po kami ng kaliwanagan. Ipinapanalangin po namin ang lahat ng aming mga tagapakinig. Na sana po bigyan niyo kami ng kalakasan at pagkakumbaba
Marahil sa kamay namin ay hindi hustisya ang nararapat, kung hindi ang pagsunod at pagpapasensya. Bigyan nyo kami ng kaalaman para sa aming pang-araw-araw na buhay, kami ay maging tunay na patotoo at maipakita namin ang kabaitan ni Kristo sa iba't ibang taong nakapaligid sa amin. Marahil mayroong mga taong isang angat lang na aming kamay ay masisira. Sa umaga ito, Panginoon, ibinibigay namin ang aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng kalakasan para kami ay maging mabuti at matapat sa mga taong nangangailangan ng inyong pasensya at pag-ibig. At higit sa lahat, Lord, doon po sa mga tagapakinig namin na wala pang relasyon sa inyo, bigyan niyo sila ng kalakasan ngayong umaga na tumaga. Kaibigan, kung gusto mong papasukin si Kristo para bigyan kanya ng kakayahan na gawin ang mga bagay na hindi mo magawa, sundin mo ang panalangin na ito. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng kapatawaran sa inyo, binubuksan ko ang aking puso, at tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At lahat ng mga kilos na tinuturo ng aking kakayanan, tinatalikuran ko na ito para ikaw lamang ang aking susundan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming pong salamat muli sa inyong pakikinig. Ito po si Pastor Bong sa 104.7 FM Pinoy Power Media sa ating Saturday morning devotion. Huwag po kayong mag-alinlangan, at kung meron po kayong mga atubilin, let's look at each other sa Facebook Live at Bong Abagon. And not only that, sa ating mga panahunan ng Daing at Dalangin, we are also at 808-425-5303. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Bong sa 104.7 FM. Kami nagpapasalamat sa ating sponsor muli kay Ma'am Emmy Ortega Anderson sa kanyang kabaitan para tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Huwag po tayo sana makalimot sa ating Panginoon. Tayo ay sumamba at tayo ay magbalik sa kanyang samahan, magbasa ng Biblia at manalangin. God bless you all. Aloha. Well, God bless you all. Thank you for joining us. We just finished another radio broadcast of 1 Samuel chapter 25 to 27. We wrapped it up with a very simple lesson. Wait on God, because God, in His perfect timing, will bring about His plan and will bring about His will. Don't be in a hurry. God has His own timing. We learned that David waited on the Lord. He didn't take advantage of people. He sought wisdom. He waited patiently, and so must we. The greatest example, of course, is Jesus Christ Himself. He came here on earth, and He showered us His mercies. He opened the door of eternal life for you and for me. His life here on earth, despite that He was tempted at all points, and yet He was found with no sin. It was His righteousness that completed the law. And because of His sacrifice, we are able to come to Him. So I trust that you come to the Lord. Well, whether it is Saturday or Sunday or Monday or whatever part of the week, don't forget to go to church, read your Bible, and pray every day. This is Pastor Bong. We want to thank you for joining us. Shout out to Marilyn and to all of you. Auntie Lita, shout out to you. Thank you for watching us. God bless you all. We will see you soon in a place of worship, and may you be faithful to the Lord. Aloha.